Hi guys, welcome to this channel. This reading is for collective. Energy ng collective around this time. Yung viewers dyan sa videos. Sa mga viewers na energy. Sa mga viewers ng videos ko dyan sa YouTube channel. Ay, stop. You are stuck, walang growth, or hindi mo magawang makapag-reach out, na makapag take na action or makapag-offer, walang growth eh. Tignan natin. Pero ma-shock mo yung opportunity, money, and matanggal din sa'yo yung mga nagpa-stuck sa'yo, like mga negativity, no? Mga influences, or ano man yung nagpa-stuck sa'yo. Kaya hindi ka na ma-stuck, hindi ka na ma-stuck man. Yan. Maraming gumagawa sa'yo yan, kaya na-stuck ka. Alam niyo yun. May mga gumagawa na, alam niyo na, anik-anik talaga. Kadimonyuhan ba? At hindi ka na mag-overthink. Makaka-recover ka din. Yan. And hindi na din mamamanipulate yung isipan mo. Hindi na mauutusan yung isipan mo. Wala na mag-uutos sa isipan mo na like yung matakot ka o wag kang gagawa ng kung ano man. Ang darating sa collective na yun. Pride kaya to. So yes, it's a pride. Tatlo to ha. Ay, baliktad nata. So ito yun. Yan. May magre-raise sa'yo. It's your lover na pwedeng divine, ano mo na to, divine partner, kundi yung divinely guided kayo ba to be together. At para mabagal to yung pagkilos niya, yung pag-take niya ng risk, parang bumagal o tumagal yung pag-take niya ng risk na parang ngayon niya lang siguro magagawa to kasi dahil nga may karga siya o ngayon niya lang magagawa kasi baka kung baga sa path niya narating niya na yung dulo, no? O kung baga yung mga challenges ay nalagpasan niya na, natapos niya na. So it's time for this person na mag-raise na para ma-unite yung dalawa. May mga karga siya. Yun ang nagpabagal kung matagal na hindi siya nakapag-raise sa'yo o matagal niya bago magawa yan na makapag-raise sa'yo dahil yun sa mga karga niya, dahil sa baggage dala-dala niya. Yun ang nagpabagal. Ano ang tungkol kay the fool niyan? Naka-recover na siya sa grief, kalungkutan, sadness, losses, yan, or kaya yung naka-experience siya ng emotional turmoil, yan. Ano pa? Ang tungkol dyan kay the fool, ay confident, comfortable na mag-take ng action sa inyo. Very confident siya ngayon and para mag-impulsive na mag-take na action kaya mag-raise. Obserbahan nyo din kung sino yan sa buhay nyo na mag-raise ko. Anong gagawin yung pag-raise? Ano bang gagawin yung pag-raise dyan sa the fool? Yung hindi na siya magpamanipula, hindi na siya magpa-control, yung hindi na siya hindi na siya magpa-control sa mga ano yung magician, mga gusto mangontrol sa kanya, yung mga nagkakarga sa kanya, guys. So, ibig sabihin, kung may mga nagsisend na attack sa kanya para pigilan siya, hadlangan siya,
lumalaban siya. No? Hindi siya nagpapapigil. Ayaw niya mapapigil kung superior siya. Yun ang gagawin yung pag-raise na lalaban siya. Yan. Parang dominante din siya ba na hindi siya atras, kundi lalaban siya. Para hindi siya mapigilan. Hindi siya yung mapatigil. Hindi siya mapahinto. So, kung ano man yung goal niya at bakit siya mag-risk, alamin natin kung bakit siya mag-risk. Ito. Para ma-heart attack, masaktan. Okay, masaktan lang, no? Masaktan, heartbroken. So, the Three of Swords. Yung heartbroken yung someone na may soul connection kayo. Yeah. Heartbroken yung heartbroken lang, okay? Heartbroken lang itong heartbroken lang, hindi ma-heart attack, hindi ma-heartbroken itong someone na may soul connection kayo. O pwedeng twin flame mo. Kasi pag nag-take siya ng risk sa'yo, nagkaroon ng union sa inyo, para syempre, wala na ng pag-asa itong, yung may soul connection kayo na ma-unite kayo kasi syempre magkaroon na ng union sa inyong dalawa. Ito, magre-rest nito. So, talagang heartbroken siya. So, ano ba nagustuhan niyan sa'yo na magre-rest na yan? Tingnan natin. Upright ba to? So, yeah, it's upright. Ten of Swords. Yan ang nagustuhan niya sa'yo kasi na-hurt ka, nasaktan ka. More clarification of the Ten of Swords. Na-hurt ka. Yes, nasaktan ka. Naka-experience ka ng mga pang-hurt, pang-traidor, or kaya yung na-deeply hurt, pwede sa relationship o kung saan man, naspeto ng buhay mo. Pero still positive ka and para ba nagsisilbing inspiration, pwede din. Or kaya still positive ka and inspired. Sa kabila ng tinatraidor ka, o kaya nasaktan ka, na-hurt yan, or naka-experience ng mga betrayal, or naka-experience ka ng betrayal. And more clarification on the Ten of Swords here. Yung merong mga deceit ba, merong na-unite sa'yo ng mga deceit para umiwas ka, merong mga nanakit sa'yo, merong mga gumawa ng deceit para ikaw pang lumayo, umiwas, no? So kung ano yung sa'yo, kung ano yung para sa'yo, ganun. Dahil gusto nila angkinin yung sa'yo. Yeah, gusto nila angkinin yung sa'yo. O, tapos ikaw pa yung paiwasin nila kay gusto nila angkinin yung sa'yo. So, yun ang nagustuhan niya sa'yo kasi ibig sabihin, hindi kayong kagaya ng mga yan na greedy. No? Hindi ka greedy. And sa kabila ng may mga ganyan, still positive ka pa rin and inspired sa buhay. Kumbaga still positive, nagagawa mo pa rin maging positibo sa buhay. No? Sa kabila ng mga deceit na yan at mga pagka-greedy ng mga tao. No? Ng mga tao dito sa mundo. No? Hindi naman lahat. Okay? Yung mga gumawa niyan sa'yo. O kung isa lang ang gumawa niya sa'yo, hindi isa lang. No? And then, ano pa nagustuhan niya sa'yo? Ng the Fool na yan. The Fool yung energy niya. Kasi, ito yan siya. There's balance sa inyo or kaya there's chemistry. May chemistry sa inyong dalawa. Parang
siguro parang nakikita niya sa'yo, there's balance between the two of you, or hindi ibig sabihin ng partnership kasi darating pa lang to para mag-raise eh. Pwede din kung in a relationship na kayo, pero kung hindi, ay dahil nakikita niyo yung there's balance sa inyong dalawa, parang siguro panatag siya sa'yo. Din ganun. Or there's chemistry sa inyong dalawa. Pag mga there's chemistry sa inyong dalawa at marunong ka mag-antay kung kailan magkaroon ng new beginning sa inyo, o nag-antay ka kung kailan magkaroon ng new beginning sa inyo. Yan. Itong tao na to. And then, from this moment, kasi you are a curious person. Yan. Siguro mahilig ka mang-stalk. Kasi mahilig mang-stalk itong mga patients or curious, ganyan. At parang curious to know, kaya mag-research o talaga alamin niya. Ganyan yung page of source. Inaalam mo yung mga hindi mo pa alam kasi na-curious ka. Gusto mong malaman, mga ganyan. Kaya gumagawa ka ng pang-spy, pang-stalk, or kaya ipag-research. Pwede din gano'n eh. Ano ang nais sabihin sa'yo ni The Fool? Ay, hindi na siya nalilito daw. So, klaro na daw sa kanya, ibig sabihin ko, hindi na siya nalilito, hindi na siya nadidistract. Klaro na sa kanya kung sino yung, ibig sabihin yung the one, o kaya yung talagang napili niya, o talagang, what's with the Seven of Cups in reverse na, hindi na siya nalilito na ano. Sa'yo siya sasaya. Ikaw ang magpapasaya sa kanya, o kaya ikaw ang happiness niya, o ikaw ang sun, counterpart niya, sun. Ikaw ang sun niya, o kaya ay siya ang sun mo. At yung iba ay fake lang, tama ba? Fake yung iba na nagkukunwari, fake impress. Yung iba, yung iba fake impress at gumagawa sila ng mga ritual para matingga yung inyong koneksyon. Gumagawa sila ng mga black magic kay gusto nila angkinin ang sayo. Diba? Grabe, no? Grabe. Hindi talaga ng iba. Parang wala talaga silang takot sa Diyos, guys. Hindi na nagagawa yan. Yung mga gumagawa ng gano'n. So, ano pa? Parang walang Diyos sa buhay nila. Kung meron mang Diyos sa mga gano'n, ng gawain, ng mga, alam mo yung mga sakim yun eh. Gumagawa niya sa'yo. Yun ay mga, follower ni Satanas yun. Kaya nagagawa nila yung gano'n. Di sila natatakot sa warning ng Diyos sa Bible. Na, alam mo na, di ba, sa Bible yung warning ng God at ni Jesus Christ na about sa mga, alam nyo na, may parusa kasi ang God sa mga, lalo na yung demonic ang gawain, mga ganyan, mga black magic, witchcraft, ganyan, mga ritual nila. Sorcery nila, no? And, ano nakikita niya sa'yo na sure siya na ikaw yung parang sun, counterpart? Hindi. Na ikaw ang magpasaya sa kanya. No. Na ikaw ang the one. Baka ikaw ang the one. Yan, na ikaw ang the one. Oh. The sun. Okay. Na ikaw ang the one. Ano nakikita niya sa'yo? Upright kaya to. Upright, yeah. It's upright. Kasi, you are brave na and goal-driven, and gusto mong pumunta sa malayo.
gusto mo mag-travel sa malayo, mag-clarification with the Two of Wands. O kasi dahil may distance sa inyo, you're not cold, you're not unemotional, at hindi ka nagsiset ng boundary sa kanya. You're willing na pumunta sa malayo, siguro sa lugar niya. Ano pa? Dahil hindi ka guarded, so hindi ka naglalagay ng boundary, hindi ka na-intimidate ba? Ganon. Sa kanya. Hindi ka na-intimidate sa kanya. Ganon. Hindi ka takot sa kanya. Hindi ka takot sa kanya. Yan. Kaya nga, ino-open mo yung, yung boundary mo. I mean, hindi ka naglalagay ng boundary sa kanya kasi hindi ka takot sa kanya. So, yun daw talaga ang sign, guys, na yan na yung the one, no? Pagka, yung kampante ka, or maaring hindi siya takot sa'yo. Okay? Hindi siya takot sa'yo o hindi ka takot sa kanya. Yan. Hindi ka takot sa kanya. Yun daw ang sign na, parang panatag yung loob mo na kampante kayo sa tao na yan eh. Pag, yan daw ang the one na hindi ka takot. Yun ang alam ko. Yun ang alam ko. Nabasa ko lang yan, ha? Ewan ko lang sa iba. Ay, nabasa ko lang yan eh. Mga nabasa ko lang din. So, ayan. Ito na lamang for collective.